Spirit, you're breaking out in this place, God. You're searching our hearts, Lord. And right now, Lord, you're taking down every wall that hinders our relationships, oh God. Walls in our thoughts, Lord God, in our actions. Walls that destroys teamwork. And you're working out, Lord God, to knit our hearts together as we declare those walls are turned down in the name of Jesus. Yes, God. Salamat po, Panginoon. And in the name of Jesus, Lord, we declare all chains are broken. And we are no longer slaves to any form of bondages. Sickness, diseases, they're broken in the name of Jesus. Poverty, they're broken in the name of Jesus. They have no hold on us. Any form of addiction, any form of vices, they are broken in the name of Jesus. Yes, God. And we declare, oh God, there's an open heaven above us. Because our supernatural God is in our midst today. His presence is here. And is speaking to every one of us. Yes, Lord. We are open to your voice, Holy Spirit. Come on, speak to us, Lord. Teach us your things, your ways, the truths in your word. And God, as we receive your instructions, Lord, we believe we seek your kingdom first and your righteousness. And all things are added to us, Lord. All the things that we need of are added unto our lives. In Jesus' name. We give you all glory, honor, and praise. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Okay. Good morning. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, wala nang walls. Bridges na lang. Amen? Kailangan natin ay bridges, hindi walls. Amen. So yung tinutukol na walls talaga yung humahad lang sa relationship. Especially that our discussion is about teamwork. Napakalaga na walang walls sa teamwork. No? Kasi yung walls, it tends to separate us, to give us different opinions, different ideas, different procedures. Alam niyo yun? Minsan nag-work tayo ng teamwork, ang Diablo, nagbibigay ng walls, ideas na maaaring sumira sa teamwork. Kaya mahalaga na maunawaan natin, habang tayo ay nagdi-discuss ng isang bagay na napakahalaga, napaka-crucial sa tagumpay ng ating ginagawa, the enemy is also infusing something na maaaring huminder, pumigil sa ating mga ginagawa. Okay? It could be idea. It could be just a procedure. It could be something na different from what we are doing. Those are walls that breaks down teamwork. Kaya napakahalaga na maunawaan natin na the body is a team. No? Dapat ando doon talaga yung, alam mo, konting sugat lang ng kalingkingan, dama ng buong katawan. No? Konting dissension lamang, konting di pagkakasundo lamang, magiging problema ng buong church. Listen! Hello? Kaya mahalaga maunawaan natin, we are here building God's kingdom through teams. Alright? So kung meron man kayong nakikita na mga, alam niyo yun, minsan sa puso natin, minsan we are being critical of something. Those are walls. Pag in-entertain natin yan, nagkakaroon ng hindrance yung ating teamwork. Hello? Kaya kung ano yung ating naririnig, dapat mag-a-agree tayo. Unless na nakikita nating mali. Kung wala namang mali, bakit naman tayo magdi-dissent? Diba?
So, let's not entertain any walls. No? Alright, so our topic for today is related to the first, siyempre, achieving great impact through teams. No? Gusto natin ang impact work through team. Diba? Sabi nga natin last time, one is too insignificant to achieve greatness. No? Yun daw, isang tao lamang ay napaka-insignificant o walang magagawang malaki. No? Hindi siya makaka-achieve ng greatness kung nagsosolo lang siya kahit anong galing ng tao. Di ba? At sabi nga natin, kahit anong galing ng leader, kung walang cooperation ng kanyang team, walang mangyayari. Di ba? Kahit si leader mo ang galing-galing, pero kung walang cooperation, no? Nagkakaroon pa ng walls, naku, walang mangyayari. Di ba? Kaya kahit sa church natin, kahit anong ganyan ng leadership, kapag nagkakaroon ng mga walls, nagkakaroon ng hindrance, hindi sumusulong na maayos. So, mahalaga na maunawaan natin ang kahalagahan ng teamwork. Okay? So, ating tatalakayin yung solutions, no? Meron tayong big problems sa ating mga buhay. Personally, meron tayong big problems. Pero, si Lord meron ding big solutions to our big problems. Alright? So, yung big solutions come through your team. Yung big problem mo, may big solution katapat, pero it is through your team. No? Doon natin makita na God is working out our lives to be part of a team para yung ating mga problema na hindi natin makayanan ay magkaroon ng solusyon. Right? May mga paralysis tayo sa ating buhay. One way or the other, we are paralyzed. Meron tayong hindi magawa sa ating sarili. Pero pag nasa team tayo, yung paralysis na yun, nakakalakad eh. Nakakatayo. No? Gumagaling yung ating spiritual paralysis. Alright? So, our scriptures coming from Mark chapter 2, starting from verse 1, hanggang verse 4. Sabi dito, a few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. They gathered in such a large number that there was no room left, not even outside the door. And he preached the word to them. Some men came bringing to him a paralyzed man, carried by 4 of them. Since they could not get him to Jesus because of a crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat the man was lying on. Ito eh. Familiar itong kwentong ito. Let's imagine itong 5 taong ito ay isang cell group. Yung leader nila na paralyzed. Hello? So, yung team may ginawa. Alright? Love na love nila yung leader nila. Hindi maaari ito. Diba? Desperado yung team. Eh, grabe yung ginawa nila. Radical eh. Diba? Pero magbutas ka ng isang bubong ng bahay ba? Radical yun. Risky yun. Diba? Pero dahil mahal nila yung member nila, yung leader nila, ipinaglaban nila. Diba? Minsan, kahit hindi leader, kahit member lamang ng ating cell group, pag nagkakaroon ng spiritual paralysis, ano nangyari? Hindi na uma-attend, may spiritual paralysis yun. Hello? Yes. Hindi na nag-ESOL. Naku, may spiritual paralysis yun. Kailangan dalhin natin kay Jesus Christ. Buhatin hanggat maaari. Amen ba? Hindi makalakad eh. Hindi buhatin natin. Amen? Ang laking problema kaya pagka na-paralyze ka, di ba? Wala kang mapuntahan, wala kang magawa. No? Pero yung kanilang cell group, yung kanilang team, hindi pumayag. Hello? Upon hearing Jesus was in his home. Wow! Umuwi na si Jesus Christ.
Pagkakataon na natin to. So, binuhat na nila yung alang leader. Leader, come on. Andiyan si Jesus Christ. Hallelujah. Siguro yung paralyzed person, nako, hindi po pwede. Hindi. Pero, makulit tong mga cell group niya eh. No? Kung gano'n kakulit yung mga cell group natin, walang babagsak sa ating cell. Tama ba? Dapat gano'n ang team. Nakumbinsi itong leader nila ng paralyzed person. Nakumbinsi. Sige na nga. Nung makita na yan na, wow. Kasi wala nang pag-asa yun eh. Paralyzed yun eh. Pero lumakas ang loob niya na makita yung apat pursigido. Lumalakas din yung pananampalataya niya. Nakakahawa yung pananampalataya. Yung doubt, nakakahawa rin yun. Kaya never doubt. Dapat positibo lang tayo. Manampalataya tayo. Para yun na makahawa. Alright? Solusyon ang kailangan. Hindi dahilan. Alright? Minsan yung dahilan, yun yung problema eh. No? Hindi nga ako makalakad, paano tayo makapunta? Kaya nga walang problema. Bubuhatin ka namin. Problema ba yun? Di ba? So, wow. Okay. Nakikita natin sa relasyon ng mga taong ito, ng cell group na ito, walang walls sa kanila eh. No? Wala yung walls, wala yung... Ano bang ideya yan? Paralyzed nga eh. Paano yung Hindi si Jesus na papuntahin natin dito. Hindi makakapunta yung busy si Jesus Christ. Di ba? Dami-daming tao. No? Wala nga makapasok sa bahay nila eh. Paano nga? Basta, bahala na. Punta tayo doon. Kailangan na. Ngayon din. Di ba? Yeah. Hindi na sila talaga umatras. Ginawa nila ng paraan. Yes. Hallelujah. Sino rito ang handang magbutas ng bubong? Makalapit lang kay Jesus. Yan, yung mga decididong cell group. Hallelujah. So, nice natin, ma-realize natin yung synergistic power ng teamwork. No? Para yung sinasabi ng Bible, a cord of 3 strands is not easily broken. Alam niyo yung lubid? Yung lubid ay napakatibay, pero kapag yung tanggalin yung strands, madaling maputol yan. Pero kapag kayo na nilubid, kaya sabi, nilubid. Pag nilubid yan, hindi basta-basta mapuputol yan. Bakit? Kasi pinipilipit yan eh. Pagka pilipit ng isang strand, pipilipitin pa yung tatlo. Kaya naghihilahan yan. Talagang napakatibay niyan. Yung rope, napakatibay. Bakit? Kasi nilubid siya eh. No? Kaya kung nakakita yung principle na yun, sinasabi ng Bible, a cord of 3 strands is not easily broken. Parang sinasabi yung team na walang walls between. Hindi basa-basa, bubuwag yan. Amen ba? Sabihin mo sa katim mo, no walls. Dapat yung relationship within yourself, within our church, no walls. Alright? Diyan tayo makakabuo ng isang solid team. Ba? Nas natin yung ating team is solid. Alright? So, yung synergistic effect noong teamwork ay napakatindi. Okay? So, para yung strands of thread woven together as one. No? Para yung isang team of people working together in perfect unity and harmony. So, and then ma-apply natin yung principle sa teamwork ng cell, teamwork ng church. If we can apply the same principle sa ating cell, sa ating church, wow. No? Makikita natin, kahit sa family, dapat ganun eh. No? Kahit sa anong relationship, dapat ganun eh. No? Iwasan natin yung dissension. Kasi pag nagkaroon ng dissension, magkakaroon ng walls. At pag nagkaroon ng walls, madaling mabuwag. Alright? So, practically, problems we face in this life, especially the bigger ones, they are not solvable by our own, alone. Hindi po pwede na basta-basta ng tayo lang eh, malaking problema, katulad ng paralysis, no?
Kailangan natin ang mga tao na tutulong sa atin. No? Kaya nga tayo inilalagay sa cell, sabi natin, in the cell, you will find friends, you will find support, you will find, encouragement, di ba? Pagka down ka na, wag kang magmi-miss ng iyong cell. Discourage na nga, ayaw mo pang pumunta ng cell. Lalo ka madi-discourage. Kaya kapag ka-attend ka ng cell group, may encourage ka. No? Yung iba nga, discourage na nga, ayaw pang a-attend. Di lalo na. Di ba? Maliit na nga yung apoy mo, tapos aalis ka pa sa fireplace, di lalo mo wala yung apoy. Di ba? Pag medyo lumilit yung apoy, discourage, pumunta ka doon sa fireplace para mag-alab. Okay? Huwag iiwas sa fireplace. Alright? So, alam nyo, nung una, mga panahon pa nila, kami hindi pa masyado dahil meron nung tawagin ni bayanihan. No? Pagka sinabing bayanihan, may lipat bahay, yung bahay naman 4 lang kadalasan ng poste noon, o 6, bubuhatin yun, bubunutin yun. Ilalagay sa mahabang kawayan, bubuhatin yun ng mga 20 katao. Bayanihan. Alright? Naililipat yung bahay. Biruin mo yun. Madaling magawa yung bayanihan. Yan ang Filipino culture na napakaganda. No? May mga tulungan sa barangay, mayroong project, gagawa ng mga dike o mga irrigation. Tulungan yan. Mag-volunteer ang mga tao. Wala namang sweldo yung mga yun Puro volunteer. No? O ikaw, grupong ganon. Monday ka, ikaw Tuesday, ganon. Kaya natatapos yung proyekto, bayanihan lang. Okay? Kaya lang na ma-introduce yung mga makinarya, yung mga backhoe, mga grader. Naku, nasira yung kultura ng bayanihan. Bakit? Isang makinarya na ginagawa ng buong barangay. Ang gumagawa, isang makinarya na lang. Kaya mga tao, salit na, nagkaroon ba ng walls? No? Nagkaroon ng walls. Kaya, nung una kasi, nung ganun ang mga kultura ng mga tao, wala kang suka, katok lang. Topo, kapitbahay, pahingin nga suka. Nahingi lang na ng suka, ang bawang, nako. Ganun lang noon Sa probinsya, ganun noon. No, walang, ito, baka wala ka pang bawang, ito, baka asin, ganun Ngayon, magkapitbahay, hindi magkakilala. Kakalungkot, di ba? Minsan nga, magkalapit lang ng kwarto, di pa magkakilala. Di nag-iimikan. May walls. Right? So, yan ang nagiging disadvantage ng mga modernization. Okay? Nawawala yung kultura ng being knit together. Okay? So, anyway, let's discuss about synergistic effect ng team. Pag sinabing synergy, papaliwanag ko yan mamaya, no? So, God did not create you to go through life alone and try to do everything by yourself. No? Ang design ng Lord, hindi ka nag-iisa Kaya nga, pinagpapamilya ka Di ba? Lungkot kaya pag walang pamilya. Hello? Tapikin mo katabi mo. Magkakapamilya ka rin. Declare mo! Kung wala pa, malungkot ang walang pamilya. Pero pag may pamilya ka na, masaya na may problema. Tama ba? Maraming problema pero masaya. Diba? Pero maganda ron, may katuwang ka para mag-solve ng problema. Alright. So, God designed us to be in a group, in relationship. Alright? Yun talagang design ng tao, no? Kaya nga may kasabihan, no man is an island. Diba? Kinakailangan ang ating binibuild ay bridges, not walls. Alright? So, God wants to solve your big problems in your life. Pero para ma-solve yun, hindi niya ikaw pipilitin. Di ba?
Marami kasi individualistic eh. Ayaw sa tao. Ayaw makisama. Ayaw makihalo-bilo. Pero hindi yun ang design ng Lord sa atin. No? Pag ang tao ay nag-iisa mas madali yung katawan degrade, no? Mas daling tatanda, mas madaling nakakasakit. Bakit? Kasi yung loneliness ay matindi ang epekto sa ating buhay. Di ba? Hello? Kaya at least kahit nasa cell group ka, masasaya kayo. Grabe. Ibang-iba, iba eh. Yung emotional, nagiging healthy. No? Bakit? Nakakapag-interact ka with other people. Importante nakakapag-interact ka eh. Na merong kalayaan, hindi yung parang pilit, hindi yung parang, no. Gusto ng Panginoon talaga yung harmony, no, na sa katawan natin, nakikita natin yung harmony. Wala kang sakit masyado kapag ikaw merong, alam mo yon, nakapag-socialize ka. Amen? So yung mga taong malulungkot, nako, prone sa sakit talaga. Totoo lang. Nag-iisip-isip ng iba. Baka pag-asawa na nga. Cell group lang muna. No? No? Doon muna kayo de-develop sa cell group. No? Socialize in your cell group. Para lang sa ganun, ma-develop yung ating social skills. Alright? Nais ang Lord i-address ang mga problema mo kung willing ka na makipag-teamwork. Yan. Kasi sa teamwork natin makikita yung solution for our big problems. Together, we make a difference to solve big problems in life through teamwork. Synergy. Let's discuss synergy. Pag sinabing synergy or synergy, whatever the pronunciation is, it means the whole is greater than the sum of its parts. No? Yun daw kabuuan ay mas effective, much greater than the sum of its part. Kung ang kamay hiwalay, hindi effective ang kamay. No? Pero kung nakakabit sa katawan, no? Yung buong katawan, nagtutulong-tulong. Sa hindi magagawa ng isang kamay, yung buong katawan, pagkatulong, malaking magagawa. Tama ba? Ewan ko kung kayo familiar dun sa kasi to mechanical to Yung principle of lever and a fulcrum. Gusto ko sanang baka meron kang bubuhatin na isang napakabigat na bato. No? Hindi mo kaya i-move ng bubuhatin mo lang ganon. Kailangan mo ng lever, kahoy na mahaba. Pero kahit may kahoy ka mahaba, mahirapan ka rin. Kailangan mo ng maliit na bagay na batong maliit, doon mo ipapato yung mahaba para mabuhat mo yung bato. Namumove mo yon dahil merong synergy. No? Kung yung maliit na bato lang, hindi niya kayang i-move yung malaking bato, pero kung meron kang mahaba na kahoy na matibay at isasangkalang mo yung maliit, mamumove mo yung malaking bato. Nakuha mo yung point? No? So, pag sinabing synergy, dapat magka-partner silang dalawa. No? Hindi pwedeng isa lang dahil hindi rin kaya Pag synergy, no, namumultiply yung effect. Okay? So, let me explain this also sa form ng nutrition. Ayan, paborito ko yun Nutrition. No? So kapag napag-uusapan natin ito, napakahalaga dahil ikaw yung ikaw yun Sabi mo, ikaw yun May nagsabi na philosopher, sino ba yun? Socrates yata, you are what you eat. Yes! You are what you eat. Kung anong kinakain mo, yan ikaw. Tama naman, di ba? Kaya marami malusog dahil sa kinakain niya. Maraming healthy dahil sa kinakain niya. Okay?
So ganito yon. Kahit anong vitamins ang iyong, hello, listen, very carefully. This is very important. Kahit anong vitamins ang i-take mo, A, B, C, D, F, G, kahit ano. Pagka walang vitamin D, hindi ma-absorb ng mabuti ng katawan mo. Okay? Kaya kailangan mo ng vitamin D at yun ay libre! Sabi mo sa katabi mo, libre! Saan mo makuha ang vitamin D? Magpainit ka sa araw. Libre! Kaya sabi natin, lahat ng magandang bagay, libre. Sipin mo yon. Yun lang pala kailangan. Ano sinira natitik ng mga vitamins? Ang dami yung vitamin, C, A, B, C, walang D. Nakaw, sayang. Tapon. Dapat merong vitamin D. Kaya maraming vitamins ngayon, sasabihin, with vitamin D. Tapos ang mahal-mahal, samantala magpainit ka lang, meron ka ng vitamin D. Tapik mo katabi mo. Now you know. So yun yung sinasabing synergistic effect. No? Minsan di makapagtrabaho yung dalawang vitamin, pero pag pinag-combine mo sila, ang epekto ay matindi. That is synergy. Yun din ang teamwork. Pag nagsosolo ka, naku, hindi mo kaya, pero pagka nasa team, wow, combined forces, di ba? Dumarating yung big solution. Bakit? Nasa team ka eh. Yan. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang pasolo-solo. Dapat nasa team ka. So kung wala pang, kung meron pa ditong wala sa cell group, wala ka pang team. Sabi nga natin, itanim mo ang buhay mo sa iyong team. Di ba? Dahil pag nakatanim, may pagkakataong tumubo, mag-mature, magbunga. Pag di nakatanim, lutang. Tapikin mo katabi mo. Kumusta? Nakatanim ka na ba? Hallelujah. Alam natin ang ibig sabihin ng synergy. Sama-sama, tulong-tulong, nagkakaisa, malaki ang magagawa. No? Yung isang tao, di kayang buhati yung isang refrigerator eh, di ba? Pero pagka at least dalawa, nako, kayang-kaya. Pero kapag may sunog, kahit nagsosunog, mabubuhat. Ibang case yun, no? Nagre-release ka doon ng adrenaline, ano? Kapag may sunog, mag-shoot out yung adrenaline mo, makakaya mong buhatin kahit ang bigat-bigat. Pero pag hindi ka nagbuhat, yung adrenaline hindi mo nagamit, arthritis, sakit ng ulo, ulcer. Hello? Kaya yung tao magagalitin, mataas ang adrenaline, madaling magkasakit. Alright? That's all for health and science. Okay. Balik tayo sa ating lesson about teamwork. No? Okay, so yun ang kahalagahan na meron tayong teamwork. Dahil gusto natin mapakinabangan yung principle of synergy. No? Yung pagsasama-sama para mas malaki ang resulta. Alright, so synergy is not just being with a group. May cell group ka nga, no? May cell group ka nga, pero malamig ka naman. Nako. Wala pa rin synergy. Bakit? Kasi ang effort ng grupo, sa na ma-focus to sa object, sa iyo nakapokus. Sige na, sama ka na. Alam mo yun? Huwag ka nang absent next time. Ano ba problema mo? Doon nakapokus sa kanya, di ba? Salit na doon sa goal, hindi makapokus sa goal.
Doon nakapokus doon sa isang part na merong problema. Dapat din namang i-address ang problema, pero huwag naman palagi may problema. Alright? Kasi yung problema, pagka naipag-pray at nabigyan ng solution, hindi na problema yan. Huwag na mag-focus masyado. Hindi pa makamove on, mag-move on ka na. Hello? Lagi kasing iniisip yung ex eh. Kaya nga ex na yan eh. Wala na yun eh. Kinakalimutan din mga ex. Alright? Ex-Dota. Kinakalimutan na yon. Hallelujah. Kaya makikita natin, it's not just being with the group. Synergy requires cooperation, agreement, commitment, unity, harmony. Pag sinabing harmony, yun nga, no, grabe, alam mo, isang maliit na bagay lang, maaaring makasira sa ginagawa mo. Yung mga mapuwing ka lang ng maliit na bagay, mahihinir ka sa ginagawa mo eh. Kaya sa iyong team, kapag ka mayroong maliit na bagay na naghihinder sa inyong team, nako, puwing yun eh. Hindi ka makakilos. Hindi nyo ma-accomplish yung ginagawa. Diba? Kaya, napakahalaga ng cooperation, commitment, agreeing together, unity, harmony. No? Kaya yung Diablo, galit na galit sa team. No? Ayaw niya na magkakaroon ng team. Kaya mo, ikaw lang, solo ka lang. Ganun ang Diablo eh. Mahirap kausap yung mga kasamahan mo. Yung ganun. Yun ang tukso ng team, di ba? Di ba yung kasamahan mo, nako, hirap-hirap, kunat-kunat. Ganun eh. Pero kinakailangan maunawa natin because God can only work through team. God can work so effectively through team. No? Marami tayong mga problema malalaki, kinakailangan madala natin sa unity yung ating team. Alright? So yung pagka sinabi natin na may synergy flowing in one direction, not contrary, not against. No? Isang daloy lang. No? Isang daloy lang tayo. Okay? Yung prayer agreement sa Matthew 18 verse 19 works in the principle of synergy. No, sabi doon, kung merong dalawa na magkakasundo sa anumang bagay na kanilang ipapanalangin, gagawin ito ng aking amang nasa langit. Yun eh. That's synergy. Dalawa na magkasundo. No? Paano kung dalawa kontrahan? Wala. Diba? So yun, hindi lamang ikaw nasa grupo, nasa team, nasa cell group, nasa church, dapat you're flowing with. No? Doon sa ginagawa natin, nagfo-flow ka. Hindi kumokontra, hindi, alam mo yon, may kanyang idea, huwag ganon. Alright? Just one weak link can destroy the effectiveness of team efforts. Isang mahina o isang kumokontra lang ay malaking kasiraan sa teamworks, team efforts. So the devil is against the principle of synergy in the family, in the church, and even in the community. Kaya ang Diablo, ang trabaho niya talaga ay sumira ng relationship. Why? Kasi kapag ka nagkaroon ng synergy, alam ng Diablo na wala siyang magagawa. Hello? Hindi siya makakasingit eh. No? Kaya yun ang ginagawa niya. To destroy relationship, no? Stir up rebellion, stir up dissension. Pag sabing dissension, magkakaiba ng ideya. Ito mas maganda ito, ito mas maganda ito, ito. Huwag nang ganon. Amen? Ba nasa isang church tayo, isang church lang, isang flow lang tayo. Okay? So, huwag na tayong kumuha ng ibang kultura sa ibang church dahil
This is our culture. This is our church. If you're in this church, you are obliged by God to flow with what culture we have in this church. Iba DNA natin, iba DNA nila. Huwag ka nang magkumpara. Amen? Minsan kasi, naka-attend ka lang sa iba, gusto mo na, yun ang gawin eh. Huwag ganon. Hello? Kung meron man kayong na-attend ng iba, kalimutan mo na muna yun. Andito ka eh. Dito ka nakatanim eh. So if you plant your life here in this church, then flow with this church. Diba? Huwag natin dalhin yung mag-import pa tayo ng ibang kultura. Bayatin si Lord ang kumilos. Okay? Bayatin si Lord ang, alam mo, minsan kasi gano'n sa ating cell group, nagkakaroon tayo ng iba-ibang, well, okay naman i-discuss yan, pero sabi natin, meron tayong DNA. Let's maintain that. Let's keep it that way. Nag-work naman si Lord eh. Amen? Kaya nga, ang principle ng synergy ay napakahalaga doon sa Trinity. Makikita mo yung working ng Trinity all over the Bible, lagi silang magkakasama. Working together as one. No? Sa panganak ng Panginoong Hesus, sa kanyang baptism, di ba? Hanggang sa cross, hanggang sa kamatay, hanggang sa muling pagkabuhay. Andun yung working ng Trinity. No? So yun ang kinakailangan makita natin principle, working together as one without walls. No? Para ang relationship ay very smooth, very solid ang galaw. Hello? Kaya nga sa church governance, hindi po pwede yung democracy, yung kanya-kanya ng ideya. In church governance kay God talaga, theocracy. No? Pag sinabing theocracy, it's the Holy Spirit na siyang kumikilos. Para magkaroon ng complete unity, harmony sa church. Okay? So, dahil tayo nasa democratic country, kaya minsan mahirap unawaan yung theocracy. Pag sinabing theocracy, ang Holy Spirit ang nagdidikta sa atin kung ano yung dapat natin gawin. Hello? Kaya ang ating democratic mindset, minsan ayan ang nagiging hadlang sa unity of the body, sa teamwork. No? Kaya malaga ay magkakaroon tayo talaga ng complete harmony, unity within the team, sa mga cell natin. Alright? So reading the scripture, yung ating, balik tayo sa ating scripture, sa chapter 2 ng Mark, binasa ko po yung 1, kung babasahin po natin chapter 1, si Lord pala ay sikat na nung time na yon, nung siya mag-minister. Dahil, biruin mo yon, sa ating pag-analyze ko ano nangyari sa chapter 1. Kasi sa chapter 2, dinumog na siya ng tao. No? Pag uwi niya sa kanyang bahay, dinumog na siya ng tao. No? Sa chapter 1 pa lang, nakita natin na meron agad siya mga pinagaling eh. No? So, kung ating titingnan, ay naging sikat siya sa Galilee. So from Jordan, from Jerusalem, umuwi siya ng Galilee. Galilee is another province, malayo yung lugar na yon. And so, nung umuwi siya, ay marami siyang encounters. Merong isang demon possessed, no? Sabi doon sa talata, sa chapter 1, nung sila sumimba sa church, sa sinagoga nila, ay merong demon possessed sa tao. Grabe, ano? Yung palang demonyo nagsisimba rin. Oh. Ano makakita mo? May demon possessed at na-encounter ni Lord. Nag-ingay yung demon possessed. Huwag mo kaming parusahan. Huwag. Ganon, demon possessed eh. Kila kita! Anak ka ng Diyos! Grabe, nag-confess agad yung demonyo. Pero nagsisimba rin pala ang demonyo. No? Pero pagka nagpuri ka ng wagas, hindi sila makakasimba. Kung ang praise and worship natin ay yung matindi, hindi makakasimba yun. Nasa labas lang yun, nagbabantay paglabas mo. Kaya dalhin mo yung worship paglabas mo. Woo! Hallelujah! Hindi makalapit yun. Alam mo, yung sabi natin, dapat yung atmosphere natin, atmosphere of worship palagi. Hindi makakagalaw yung demonyo sa iyo eh. Alam mo yun?
Hallelujah. Kaya ingat ka paglabas. Amen? Pag nasa labas, ingat. Kasi naghihintay lang, di ba sabi ng Bible? The devil is like a roaring lion seeking whom he might devour. Kaya totoo naman eh. Out there is darkness. Maraming karimlan sa ating buhay. No? Makakita ka lang ng sexy upogi. Nako. Hoy, apogi, tinan mo ulit. Hoy, titigan mo. O, di ba? Yan ang trabaho ng demonyo. No? O di ba dali ka dyan? Sige na, pasok na. Dota na, paminsan-minsan, wala naman nakakita. Wala naman leader mo. Ganon demonyo. Hello? Grabe talagang demonyo yan. Demonyo talaga. So, nung mapalayas ang demonyo, ay yung mga tao siyempre nasyak, grabe. Ano to? Pati demonyo sumusunod sa kanya. So, lumabas sila, umuwi na sila, papunta sila sa bahay ni Peter. Yung nanay ni Peter, yung biyanan ni Peter, grabe si Peter, love na love yung biyanan niya. May sakit. Nilalagnat po yung aking biyanan, sabi ni Peter kay Lord. No? Kawawa naman yung aking biyanan, mahal na mahal ko po naman yan. So, pinagaling ni Lord. Nung pinagaling ni Lord, grabe, ang mga kapitbahay na nagpuntahan na sa kanila, punong-puno ng mga sakit, mga may, alam mo, mga demon po, sabi dito, at pinagaling sila ng Panginoon. Grabe si Lord talaga. Bakit? Yun ang trabaho ni Lord eh. Where the Lord's presence is, merong miracles. Kaya if you remain in God's presence, there's always miracles. Eto na. Isang leprous person, may lepra, no, may leprosy. Lord, kung gusto mo, pwede akong gumaling. Sabi Lord, yeah, I'm willing. Be whole. Gumaling yung isang leprous person. Tapos sabi ni Lord, huwag mong ipagsasabi kahit kanino. Gagawin mo, mag-alay ka lang. Grabe itong taong ito. Lalo naging, pinagaling ako ni Jesus! Pinagaling! Kaya ang nangyari kay Lord, umalis ng Capernaum. Pumunta sa disyerto kasi yung mga tao dudumugin siya eh. Kita niyo? Ganun pala para madaling maging sikat ng tao, huwag mong ipagsasabi. Nako! Reverse psychology, no? Grabe si Lord. Pero ewan ko kung talaga ayaw ni Lord o hindi pa panahon na siya alam mo yon. Nature ng tao yun eh. Kung anong ipagbawal mo, siya ang gagawin talaga eh. Alangan sabihin, Lord, sige, ipagsabi mo. Baka lalong, alam mo yon. Kahit ano siguro gawin ni Lord, ipagsasabi talaga eh. Bilhin mo, ikaw ba naman, gumaling? Dating kitongin, di pwedeng lapitan ng tao, ang baho-baho, daming sugat. Wala ng ilong, wala ng tenga. Yun ang leper. Hello? Pagka may leper ang tao, gano'n na napupudpud yung daliri, gumaling. Aba, hindi maaaring tumahimik lang. So, pumunta ng disyerto. Pero eto na sa chapter 1. Nung umuwi siya, bahay pala ni Lord yon. Kaya walang nagreklamo may-ari ng butasin ng bubong, bahay pala ni Lord yon. Gets yun na? Hallelujah. So, nakita natin na wala tayong magagawa. Hindi natin po pwedeng pagbawalan ng tao. Talagang automatic, ang mga tao ay dinumog na naman siya. Kaya, eto na. Ni walang mapasukan nga ang mga tao eh. Sabi sa verse 1. Ano sabi sa verse 1? No? A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that He had come home. Sabi mo nga sa sabi mo, Jesus is here. Jesus is here. Diba? Sabi Lord, where 2 or 3 are gathered together, He is there in our midst. Jesus is at home. No? Pag si Jesus laging at home, andoon palagi yung miracles. Alright? So nakita natin ngayon, andito na yung large
Number of people, no room left. Not even outside the door. Talagang pulpak ang mga tao. Hindi na makakilos ang mga tao. Nagtitiis sa init. Imagine, siksikan para kayo nasa MRT. Di ba? Ganon ang itsura na. Hindi nga makapasok yung mga tao eh. Otherwise, excuse me, wala na. Hindi ka na maka-excuse eh. Sa MRT, nakaka-excuse ka pa, di ba? Excuse me. Talagang yung mga tao, lalabas ka. Hindi na makalabas eh. Eh dito, kahit mag-excuse yung 4 na tao na yon, hindi talaga mag-excuse yung mga tao. Wala na pag-excusean eh. Full pack. Bakit? Gustong gumaling ng lahat eh. Grabe. Kaya nag-usap itong 5. Wala tayong choice eh. Hindi tayo pwedeng bumalik. Malayo. Mahirap magbuhat. Ikaw kaya, di ba? Anong gagawin natin? Di ba? Just imagine, no? Na-imagine ko itong 4 nagpulong-pulong yung cell group nag-meeting. No? Anong ating strategy? Wow! Di ba? Dapat yung cell group lagi pinag-usapan, anong ating strategy? Lahat nagpa-participate, wag yung isa lang leader lang. Ay, yung leader nga, hindi makakilos eh. Iuwi niyo lang ako. Hindi! Sabi ng 4, hindi! Di ba? Porsigido yung 4 eh. Hindi maaari. Leader, marami tayong gagawin. Marami tayong evangelize. Hindi kami papayag na iuwi kang ganan. Di ba? Grabing cell group ito matindi. Hallelujah. So, alam niyo naman, ang bahay naman doon ay, ang bubong niya kadalasan, hindi katulad itong yero na may pako. Hindi po ganun. Ang bubong ng mga bahay noon po ay mga flat. At yan ay may mga kahoy, may beam, may kahoy, and then may mga palapa ng, yung mga dahon ng dates, parang niyog. Bago lalagyan ng putik, yun ang style ng kanilang mga bubong. No? Mga kahoy din, nalagyan ng dahon-dahon dyan ng dates. Pag nilagyan niya ng putik, hindi na. Matibay na yon. Pwede kang pumunta sa taas eh. No? Pwede kang parang pinaka-mezzanine mo yon. Alright? So yun ang pinutas nila. So, medyo matikas yung putik, kaya gumawa sila ng paraan. Talagang gumawa sila ng gulok siguro. Yung putik, hinukay. And then yung, isipin mo si Lord, anong ginagawa ng mga to? Buwabagsak kay Lord yung alikabok. But Jesus didn't mind. Hindi sinaway ni Lord eh. Wow. Ang laki ng ang laki ng pananampalataya ng mga ito. Grabe si Lord, no? Na-imagine niyo ba yung ginagawa ni Lord? Parang pinulbuhan si Lord. Pero hindi niya sinakay. Na-appreciate pa niya. He didn't mind the inconvenience. No? Grabe yung mga tao. Oy! Ano yung ginagawa dyan? Yung mga disciple, Oy! Ano yung ginagawa dyan? Huwag niyo gawin yan! Pero si Lord tahimik lang, grabe itong mga to. Ang laki ng pananampalataya. Sometimes you have to do radical things eh. Para mapatunayan yung iyong pananampalataya. Alam, minsan, gusto natin lagi traditional ways eh. Hindi, dapat ganito. Hindi. Pero ito, radical to eh. No? Hindi nila inisip na kagagalitan sila ng may-ari. Sabi ng 3, sabi ng isa kasi na, butasin natin. Ano? Eh, paano kung sino ang babayad na yan? Sabi ng isa, ako na ang bahala. Akong bahala dyan, ibabalik ko yan. Ako nang gagastos, okay mag-alala. O di ba, parang may nag-assume na, sige, agree ka. Eh, siyempre yung paralyzed, grabe yung pananampalataya ng mga ito. Yung paralyzed, parang ang hinahinaan di ba? Pero nung makita niya na yung pananampalataya ng kasamahan ay matindi, sige na lang siya, di ba? Wala na siyang choice eh. May choice ba siya? Sige, umuwi ka kung ayaw mo. Hallelujah. Kaya kapag nagkasundo yung iba, nadadala na yung mahina ang pananampalataya. Di ba? So, nakakalakas pala ng pananampalataya yung
Pag yung mga kasamahan mo, merong atmosphere. Kaya mahalaga yung atmosphere eh. Pag may atmosphere of faith ka, grabe. Kahit nanghihina ka na, lalakas ka eh. Yun ang ginagawa ng fireplace. May atmosphere. No? So yan. Point number 1. No? Big solutions by teamwork. Ang ating unang puntos, teamwork can break the hold of paralysis in your life. Paralyzed ka dahil may mga problema, di makati ng cell, di makati ng church. Paralyzed. Pero kung meron kang team, may magpapalap sa iyo. Hello? May magpapaalaala sa iyo. May magpapalakas sa iyo. Okay? So sa Mark 2, verse 2, they gathered in such a large number that there was no room left, not even outside the door. And he preached the word to them. Some men, okay? Nawala. Some men came bringing to him a paralyzed man carried by 4 of them. So yan. Yung nga, sabi natin, they were best of friends or they were a team. They were a cell group. Okay? Kaya nung marin nilang umuwi si Jesus, dali-dali sila nagpasya. Pumunta kay Jesus at nakita nila talagang full pack, wala nang paraan. So, they tear down a portion of the roof. Okay? So, hanggang maibaba yung paralyzed person right in front of Jesus Christ with the great healer. No? Kaya si Lord na-appreciate niya, grabe ang teamwork nito. Alam mo si Lord, pag nakita yung teamwork ninyo, ay grabe. Hello? Na-appreciate ni Lord yun. No? Pagka ang cell group mo ay grabe ang teamwork, pagka ang church natin ay grabe ang teamwork, na-appreciate ni Lord yun. And is willing to do a miracle sa inyong team. No? What a great faith. Grabe pala, no? Pagka pala ang team ay nagkakaisa, sabi niya, what a great faith. No? Pagka kumikilos ng parang iisa, what a great faith. No? What a team. What an effort. What a resolve. Grabing desisyon ng mga to. Wala pang gumagawa ng ganito. Di ba? So, you need to rely on other members of the team that God has given you to help you succeed in your struggles. Your problem is too big for you to solve, pero pagka nasa team ka, ito ay merong solution. Bring your problem to Jesus and to your team. Okay? Teamwork helps you conquer big problem in life because working with others can break the hold of paralysis in your life. Alright, so maraming spiritual paralysis, marami siya na biktima sa cell, sa church, but the team can break the hold of that paralysis over your life. Your team can help you stand on your feet, be a cell leader, and mold you into a person God wants you to be. Kung mahihayin ka, mag-stay ka lang sa team mo at madedevelop ka dyan. Right? Kung wala kang, inisip mo wala kang kakayanan, be in a team. The team could help you madevelop ka personally. Lahat ng aspeto ng ating buhay ay madedevelop pagka nasa team ka. So number 2, teamwork stimulates creativity. Verse 4, since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat the man was lying on. So yun nga, nakita natin yung kanilang effort, no? Kanilang hinuka yung putik at pinutol yung mga sanga-sanga o yung mga kahoy na nakaharang para lang maihulog yung tao. Okay? So, Jesus didn't care about His house being destroyed. No? Parang, kay Lord kasi, mas mahalaga yung tao, ma-minister.
Sometimes, inisip natin na mahal. No? Sometimes, inisip natin na, naku, gastos na naman. Di ba? Pero kay Lord, mas mahalaga yung kalalagayan ng tao. Mas mahalaga na yung tao ay mapagaling, ma-develop yung kanyang self-esteem. Kaya minsan mag-i-invite kayo, hindi nyo ma-invite dahil may kulang. So kung mapupunan natin yung kulang, pamasahe or what, isipin mo, investment mo na lang yun sa Panginoon, sa Kingdom of God. Di ba? Kaluluwa yan eh. No? Yung pera, nakikita. Yung kaluluwa, nako, napakahalaga na yan. Walang pwedeng ipagpalit sa kaluluwa, di ba? Sabi nga ng Bible, what can you give in exchange for your soul? No? What shall a man profit if he shall gain the whole world but lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Hindi pwedeng paltan ng pera ang kaluluwa. Kaya, pag kaluluwa pinag-uusapan, grabe. Kaya tabi mo katabi mo, sabi mo, mga luluwa ka na. Yeah. Yun ang negosyo natin, kaluluwa, di ba? People. Pero wag puro kaluluwa, dapat may katawan, di ba? Dapat may pangalan. Dapat may katawan at madadala dito, hindi puro kaluluwa. Di ba? Kami mga bakanting upon dyan, puro kaluluwa yan. Pangalanan mo na at puntahan mo na. Hello? So, sino kaya ang mag-iisip na ganon ang gawin? Sa atin, no? Pagka isang radical thing na ang gagawin, ano yung mga radical thing maaaring gawin natin? No? Para madala lamang yung kaluluwa sa church. Yung tao pala. No? Para makapag-encounter. No? Hindi po makapag-pre-encounter. Di gawa mo ng parang yung pre-encounter para makapag-encounter. Tama ba? Hello? Gawa ng paraan. Diba? May paraan. Okay? Yung creativity na yon, yung risk-taking na yon, ay matindi. No? Sometimes we have to take risk para masolve yung mga big problems natin. Yeah. In this church, we are taking risks. So much risks. No? Alam mo yun? Na ang problema natin, malaking lugar, magandang lugar, yun ang problema natin eh. Tama ba? Kaya gumagawa tayong parang para magkaroon tayo ng malaking lugar, magandang lugar. Kasi, isipin mo, no? Kung tayo sa openness lang natin ang ating aasahan, abay nako, hindi nga tayo makapagpaayos ng gusali na to eh. Kulang pa sa, hello, kuryente at tubig. Hello? Kulang pang pambayad ng poton. Paano pa tayo makapagpatayo ng malaking gusali? Kailan pa yon? So with a supernatural act, for a supernatural God to act on our behalf. Tama ba? Kaya grabe, nasabihin na tayo ng siraulo, mga pastor ng Loremi, mga, alam mo yon, yung bishop ng Loremi, siraulo yun eh. Naniniwala sa mga ganun mga bagay na supernatural. Bakit tayo nagkaroon ng lote na 4.2 hectares? Kung tayo siraulo. Hello? Kasi, naniniwala tayo, our God is supernatural God. That is risk-taking. Yung sabihin mo na meron tayong 4.2 hectare, ha? Saan? Sa Quezon City. Ha? Meron ba ganun kalaking lupa sa gitna ng siyudad? Wala makapaniwala talaga. Hello? Tanong katabi mo, ikaw ba naniniwala? Wala makapaniwala. Pero andyan na yung titulo natin. At malapit nang magpatayo tayo ng lugar. No? Why? Our God is a supernatural God. May risk-taking talaga eh. Laki ng gastos. Gumagastos din tayo siyempre. No? Kaya minsan di tayo makatulong ng sa ibang mga paraan dahil yung ginagastos natin malaki eh. Because we want to have a nice place, a big place. No? Because we believe in a supernatural God. Teamwork. No? Kaya nakikipag-team tayo eh. Ay may lupa na, pampatayo naman ang kailangan natin. Kaya anong paraan? Ang paraan, foundation. Para may perang pumasok.
Without foundation, walang perang papasok. Kaya yung ating sinasamang grupo, may paraan. Para matayo yung foundation, kinakailangan mag-raise ng fund, nag-issue ng tickets. Yun yung ating haharapin. No? Kasi hindi papasok ang pera, di tayo tatanggap ng pera kapag walang foundation. That's legality. No? That's simple legality. No? Yung foundation natin, ang didiya na, i-re-restro na lang. Pag na-restro at nag-umpisa na, then the building will start. No? So, kailangan natin is teamwork. Kailangan walang dissension, wala nang kontrahan, wala nang, alam mo yun. Andiyan na nga eh. Cooperation ang kailangan natin. Okay? So, your team leader, your cell leader will talk to you about this one day para pagtulong-tulungan natin. Alright? Tumahimik kayo. Dati ingay-ingay nyo. Grabe. Sabihin ko meron ticket, may raffle ticket, tumahimik bigla. Ang sabi ko sa inyo, kung kayo naniniwala na tayo pinagpala na, mag-amen. Oh, grabe. Kayo ba yung naniniwala na pagka pinag-usapan ni pondo, pera, dadaan sa bangko? Kayo ba naniniwala na pagka dumaan sa bangko, may paperworks? May legality? Yan. Legality ang kailangan natin. Dadaan sa BAR, dadaan sa Central Bank, dadaan sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno para maging legal. Hindi babagsak ang pera sa harapan mo. Lord, pahingi po ng pampatay ng gusali. Boom! Andiyan na. Hindi pwede yun. Lord, pabungahin mo yung kahoy na sa tapat namin ng pera. Hindi pwede yun. Dadaan sa bangko, dadaan sa legality. Okay? Be logical naman, di ba? Kahit tayo, people of faith, may logic din naman tayo. Hindi puro faith, may logic. Sabihin, tamang proseso. Tapikin mo katabi mo, naniniwala ka pa ba? Sabihin mo, teamwork, makes dream work. Alright. So, grabe yung creativity ng maapat na to. Butasin natin. Hindi! Magalit na may-ari. Akong bahala. Sabi niya, akong bahala. Sagot ko na yan. Wow. Sino sa ating willing sumagot? Ha? May dadalhin ka sa April 8. Sagot na kita. Ang lunch mo, ang pamasahe mo, sagot ko, makapunta ka lang. Ganon eh, no? Dapat ganon tayo. Willing sumagot. Kasi pag walang sumagot, yung tatlo, hesitant, hindi. Di ba? Mahal kaya yan. Bubong, hirap kayang gawin yan. Di ba? Pero pag may sumagot, sige. Sasama na kami na sagutin yan. Di ba? May isa lang na sumagot eh. Sige, alam nga naman na wala kaming contribution dyan. Sama na kami dyan. O, di ba? Ganun lang yun eh. Kailangan na meron lang isa na sasagot para lahat sama-sama. Alam nga naman, pabayaan ka namin dyan, ano? Team eh! Tama ba? Wow. Dapat lang mayroon maglalakas loob na, sagot ko na yan. Pero in the end, sila lahat ang sasagot. Creative yung isang member nila, no? Creative. Alam ko, hindi ako pabayaan. Sagot ko na yan! Pag sagot niya, teka, sandali. Sige na nga, sagot natin lahat. Di ba? Alright. So, it stimulates creativity. Alright? These four friends thought outside the box by being radical. Naging radical sila. Minsan yung conventional way won't work. Sa pinto dadaan, won't work. Di pwede nga eh. Sa bubong na lang. Alright? So, being member of one another, being member of the team is being member of one another. Nagkakaroon ng mga fresh ideas. Alright?
yet unconventional solutions. Sometimes, inalagay tayo ng Lord sa mga sitwasyon na ganon para ma-stir up yung ating faith, yung ating creativity, yung ating, determination. Pag may determination, then God will give you ideas. Kasi kung sumuha ka, wag na. Grabe, punong-puno, saka na lang. O pila kaya tayo, hindi, mga unstoppable people. Tama ba? Unstoppable, grabe, hindi pwede ngayon na. No? So, nakita natin yung kanilang unconventional way of doing things. They thought outside the box solution. Pag sinabing outside the box, unconventional. Hindi yan ang ginagawa ng karamihan. So, anong gagawin mo? Unconventional. Hello? Yeah, marami tayong ginagawa. Unconventional, kaya nga sabi sa atin, ang Loremi, parang kulto na eh. Bakit? Kasi kung ano ng mga ginagawa, pinaniniwalaan. Ito natin. Andiyan pa ba kayo? So, huwag tayo masurpresa kung meron tayong mga unconventional na mga ginagawa. Align lang naman yun sa faith eh. Di ba? Sabi ng Lord, dream big. So, dream big. Grabe naman. May natutunan ba tayo? Okay. So, ayan. Nagkakaroon ng creativity. Okay? At pag may creativity, may nangyayari na unconventional ways. Sabi ng Bible, 2 heads is better than 1. No, minsan di mo makita, di mo maisip, gusto ng Lord, isanggunin mo sa iyong cell group, sa iyong leader, sa iyong team, sa iyong pastor. No? We must learn how to work together, and some of our big problems are God-given so that we will be forced to quit being alone. Yan. Hello? Narinig niyo ba yun? Minsan binibigyan tayo ng Lord ng malaking problema para mag-quit na tayo na palaging nagsosolo. Mag-quit na tayo sa being individualistic. Iwanan natin yon. Be in the team. Alright? So yan. Yun ang way ng God para tayo ay mabilong sa team. No? Kaya love your cell group. It provides you with an atmosphere of creativity in dealing with big challenges or big problems. Number 3, point 3 is teamwork can strengthen your faith. So yon. Nung makita nung paralyzed person na malakas ang pananampalataya, kinukumbinsi siya dahil siya parang wala ng pag-asa. Nagkaroon siya ng pag-asa. No? Kaya sabi ng Lord, verse 11, I tell you, get up, take your mat and go home. He got up, took his mat, and walked out in full view of them all. Biglang nahawi yung crowd, ano? Nung maglakad, biglang, yung mga tao nakabalik, naglakad. Yung paralyzed, naglakad. Nako, bigyan na daan. Nako, biglang lumuwag yung daan. In full view of them all. Give way, lalakad yung paralyzed dati. Ngayon, hindi na. Di ba? Isipin mo yun, laking himala na, no? Hallelujah. The paralyzed person began to have hope when his friends convinced him to see Jesus. His faith rose up when he perceived the determination of his friends. So pagka-determinado yung cell na gawin yung isang bagay, lahat, di ba parang bandwagon effect yan eh. Maghahawa-hawa na yan. There are times when the faith of others will keep your hope alive. Your faith may grow weak. Nangyayari yon. Pero kapag ka nanghihina ang iyong pananampalataya, go to your cell group. Go to the fireplace. Go to the place where your faith will be stirred up. No? We need to encourage one another's faith. The idea that we don't need anyone else to grow spiritually or to accomplish the plan of God in our lives is not scriptural. No? Hindi, ako lang. No? Ayoko ng maraming kasama. Yun ay mga unscriptural. Hindi po yun ang ipinapayo sa atin. So, our faith begins to grow when we are
in our cell, in our team. Okay? Grabe yung ginawa ng mga ito. Extraordinary faith. Kaya, ating tingnan yung isa doon na talagang bold ang faith, matapang, no? Na may nag-i-stir up dito eh. Somebody stirring up. Hindi ito gagawin kung wala nung ideya ng isang tao na yon. Hindi ito basta ideya ng lahat, nag-isip sila ng sama-sama, sabay-sabay na, alam mo yon, na parang scripted na lahat yung apat sinabi, dalhin natin siya kay Jesus Christ. Lahat sila nagsalita gano'n. Hindi gano'n. Merong isa nang nag-stir up. And God wants us to be that person na nag-i-stir up. Tayo alam mo yon, yung tayo yung simula. Nakuha niyo mo yung point? Hindi naman to agad nag-agree. Nag-discussion muna to. Pero may isang tao na ginamit si Lord para i-stir up yung grupo. Definitely, hindi yung paralyzed person. Ayaw nga niya eh. Isa. And God wants you to be that person. Tumayo tayong lahat. Lord, amin po ang pinapasalamatan ng iyong salita. Buhay ang iyong salita. Nais namin, O Diyos, na kami yung tao na yon na nag-i-stir up, nagkokos ng faith to rise up. Nagkokos, Lord God, naging sanhi, Lord God, ng unity, harmony, cooperation sa team. God, let the Spirit be upon your people right now in the name of Jesus. Hallelujah. That leadership spirit, Lord, within your people, Lord God. Rise up, Lord. Bayaan mo mga cell leader mo, Panginoon, ay magkaroon ka ng klase ng Espiritu, Panginoon. To initiate, to think big, to be creative, O God. Para sa ikabubuti ng kanilang cell, sa ikabubuti ng church, Lord God. Oh yes, Holy Spirit, thank you. Thank you, God. We worship you, O Jesus. We thank you, Lord. We bless your name. We give you all glory, honor, and praise in Jesus' name. And everyone say, Amen. Amen. Okay, meron po ba tayong invites? Can we see the hands of those who came for the first time? Yeah. We would like you to know, mahal na mahal kayo ni Lord Jesus. And we would like to invite you here sa unahan. We will pray with you, pray for you. Nais ang Lord magkaroon tayo ng isang personal, intimate relationship sa Kanya. Nais ang Lord na tanggapin po natin siya sa ating buhay. Nais ang Lord na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. That's the best thing that could happen to our lives. Magkaroon tayo ng eternal life. Alam niyo yun? Magkaroon ka ng assurance na meron kang buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi bayad na sa cross eh. Binayaran niya 2017 years ago. Bayad na. Lahat ng ating kasalanan, bayad na. Pwede tayong magkaroon ng isang buhay na may kabanalan. Hindi dahil sa atin, kundi dahil sa ginawa niya. Ang gagawin lamang natin, tatanggapin natin yung ginawa niya para sa atin. Ang gagawin natin, isusuko natin ang buhay natin sa Kanya. Okay? So tayo mananalangin. And let this prayer be your own personal prayer. Close our eyes. Bow down our heads. Itaas natin ang kamay natin sa Kanya. Jesus is here in our midst today. Sapagkat sinabi niya sa kanyang salita, kung nasa ng 2 o 3 na nagtipon sa aking pangalan, andun ako sa kanilang kalagitnaan. Andito siya, ang kanyang banal na espiritu para siyang tumugon sa ating pangailangan. Pero una sa lahat, nais niya na isuko natin ang ating mga buhay sa Kanya at humingi tayo ng patawad sa ating mga kasalanan. Okay? Taas natin ang kamay natin sa Kanya at sabihin natin, no? Let's say this prayer. Sabihin natin, Panginoong Jesus, come on, lakas natin. Panginoong Jesus,
Mean it in your heart. Panginoong Yesus, salamat po sa iyong pag-ibig sa akin. Ibinigay mo ang iyong buhay. Ikaw ay namatay sa krus. Nagbuhos ng banal mong dugo upang kami tubusin sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po. Inaamin ko, Panginoon, na ako po'y isang makasalanan. Patawarin mo po ako. Linisin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Binubuksan ko po ang aking puso at dito'y inanyayahan kita. Panginoong Yesus, ikaw na po ang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Isinusuko ko na po sa iyo ang aking buong buhay at pagkapasya. Akin pong tinatanggap at pinapasalamatan ang iyong libreng handog na buhay na walang hanggan. Maraming salamat po. Ito po ang aking samot na langin sa iyong makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen.